Kinabukasan, pasado alas 7 na, noong magising si Maris. Napasarap ang tulog niya. Kahit na kasi malamig ang paligid, sapat naman ang init na nakukuha niya sa kanyang dalang kumot. Kaya nakapagpahinga siya ng mabuti, lalo at pagod siya sa paglalakad noong nakaraang araw. Lalabas na sana siya noong may marinig siyang mga taong papadaan. Tahimik ang mga iyon na naglalakad, pero dahil sa tahimik ang kapaligiran at matalas ang pandinig ni Maris, kaya nararamdaman niya ang kilos ng mga iyon, maging ang mga yabag ng mga paa sa lupa. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang ulo para makasilip. Nakita niyang mga armado ang mga iyon. Nasa 10 lang ang bilang, pero may bitbit silang tao na may tali ang mga kamay sa likuran. Pinag-iisipan niyang mabuti kung tutulungan niya ba ang taong iyon. Kasi ang tanong, hindi niya naman alam kung iyon ba ay inosenteng civilian na dinukot. Maaari rin kasi nakasamahan iyon na nagtraidor o di kaya mga tiwaling opisyal na dinukot ng mga bandido para parusahan. Kaya nagdesisyon na lang siya na hayaan na lang muna ang mga rebeldeng iyon. May mas mahalaga siyang misyon. Kailangan niya nang makarating sa pamayanan ni Apong Melo para matulungan ang mga iyon sa problemang kinakaharap. Na ayon pa sa lambanang si Ferelina, isang albularyo at mga aswang ang nanggugulo sa pamayanan ng nasabing albularyong si Melo. Noong nakalayo na ang mga bandidong dumaan, ay saka na nagsimulang maghanda ng kanyang almusal si Maris. 2 pandesal uli ang kinain niya, na ipapare sa isang maliit na lata na pork and beans at kape. Hay, mas masarap talagang maglakbay sa kabundukan ng nag-iisa. Walang poproblemahin ng mga kasamang makukulit at may ingay. Yun nga lang, sobrang tahimik naman. Nakakabingi kapag wala ibang makausap. Bulong pa ni Maris sa kanyang sarili. Aminin man niya o hindi, ay hindi maitatanggi na namimiss niya na kasama ang buong grupo ni Magnus sa paglalakbay. Idagdag pa na tila isang panaginip sa kanya tuwing magigising siya sa umaga at makikita ang napaka-inosenteng mukha ni Magnus. Muli na naman tuloy siya nakaramdam ng kirot sa kanyang puso noong maalala si Magnus. Pilit niya nalang sinasabi sa sarili, may asawa na siya, Maris. Kailangan mo nang mag-move on at kalimutan siya. Matapos makapag-almusal ay nagligpit na siya ng mga gamit, saka ipinagpatuloy ang paglalakbay. Iba't ibang tunog ng mga hayop at ibon ang naririnig niya sa paligid. Pero nararamdaman niya sa hangin ang amoy na may mga aswang na napadaan sa lugar na iyon noong nakaraang gabi. Kaya sigurado siyang aswang talaga ang problema sa bahaging iyon. Habang naglalakad ay panay ang pakikiramdam niya sa paligid hanggang sa maramdaman niya na may mga aswang na nga na malapit. Biglang dumilim ang paligid na animoy babagsak ang ulan. Sigurado si Maris na hindi bababa sa 5 aswang ang paparating sa direksyon niya. Inilinga niya ang tingin sa paligid pero hindi masyadong masukal. May malalaking puno pero magkakalayo. Kaya kahit pa tumakbo siya papalayo, ay maaabutan pa rin siya dahil abot naman siya ng tingin. Kaya agad niyang ibinaba ang malaking bag at inilagay sa gilid ng puno. Sabay inihanda ang pana. Tahimik siyang nakasandal sa puno habang inaabangan ang mga aswang na paparating. Hanggang sa makita niya ang magkahalong lalaki at babaeng aswang na papunta sa direksyon niya. Mga nakabahag ang pang-ibaba pero wala nang suot pang itaas. Maiitim ang balat
na mukhang sinadyang pahira ng uling at langis. Nakangisi pa ang mga iyon na halatang excited na biktimahin siya. Hinintay niyang lumampas ang dalawang aswang sa puno. Saktong pagkalampas ng dalawa ay sa kanya pinakawalan ang dalawang palaso na nakakasana sa pana. Parehong nasapul ang dalawang iyon sa lalamunan, kaya dinig ang pupugak-pugak na tunog ng dugo na lumalabas sa lalamunan nila. Saglit na napahinto ang natirang tatlo at tinignan ang nangyari sa mga kasamahan. Pero wala nang pag-asa pang maagapan dahil tagos sa batok ang pana na tumarak sa lalamunan. Nawala ang mga ngisi ng mga iyon at napalitan ng pagtatagis ng mga bagang sa galit. Umangil ang mga iyon na animoy mga hayop at nagkanya-kanyang sugod na patungo kay Maris. Ibinaba ni Maris ang pana at hinugot ang dala niyang itak. Tila lobo na tumatakbo ang tatlong iyon na gamit ang dalawang paa at dalawang kamay. Noong malapit na, ay agad nang tumalo ng mataas ang isa patungo kay Maris. Niyukuan naman ni Maris ang nauna, kaya lumampas iyon sa kanya. Noong makita niyang malapit na rin ang ikalawa, ay mabilis siyang tumayo at binangga iyon sa may tagiliran, kaya bumalantra iyon pa kanan at humampas sa isang puno. Saka siya muling yumuko at inabangan ang ikatlong aswang na tumalon na rin patungo sa kanya. Noong malapit na, ay bigla siyang tumayo, sabay saksak ng itak sa gilid ng leeg noon at mabilis rin na binunot. Pagkabunot siya ng itak, ay lumingon siya sa likuran upang hanapin iyong unang sumugod sa kanya na pinalampas niya. Pero nagulat siya noong isang malakas na pagdamba na may kasamang pagkalmot ang tumama sa kanyang likuran. Tumimbuang paharap si Maris. Mabuti at nakasuot siya ng original leather jacket, kaya hindi tumagos ang kukunoong aswang na ikinalmot sa kanyang likuran. Pero dahil sa lakas ng puwersa ng pagkakahampas, ay natumba siya. Agad siyang tumihaya upang abangan ang pag-atake ng aswang. Nakita niyang tumalon na nga iyon at babagsak na sa kanyang kinahihigaan. Kaya mabilis siyang gumulong pagilid. Pagkabagsak noong aswang sa tabi niya, ay nakatukod ang kamay sa lupa malapit sa mukha ni Maris. Kaya agad niya iyong tinagpas at naputol ang isang braso ng aswang. Pumalahaw iyon sa sakit at tumihaya habang hawak ang isang kamay na naputol. Iyon naman ang sinamantala ni Maris na pagkakataon. Lumuhod siya sabay tagpas ng leeg noon, kaya natigil ang pagpalahaw noon at binawian na ng buhay. Nakita ni Maris ang nalilisik ng mata noong natirang aswang. Iyong binalya niya sa gilid at bumalandra sa puno. Isa iyong babaeng aswang. Tumakbo iyon muli papasugod kay Maris. Pero mabilis nakatayo si Maris at tinakbo ang nakalapag niyang pana at lagayan ng palaso. Dalawang palaso agad ang nakuha niya at pagkaharap ng aswang ay sakto rin sa pagkakatalon noon. Papadampan na sa kanya, sabay bitaw ni Maris ng dalawang palaso. Sapul ang aswang ng dalawang palaso, pareho sa dibdib. Kaya pagkabagsak noon sa harapan ni Maris ay nahihirapan ng tumayo. Dinampot ni Maris ang kanyang itak at tinaga iyon sa bato habang naghihingalo pa. Muli niyang inilingalinga ang paningin sa paligid kung meron pa bang ibang aswang na malapit, pero wala na. Umupo muna siya sa gilid ng puno at nagpahinga. Tila inubo siya bigla dahil sa lakas ng pagkakadamba noong unang aswang sa likuran niya. Matapos makapagpahinga ng ilang minuto ay tumayo na siya
at isa-isang hinila sa gilid ng puno ang bangkay ng 5 aswang. Saka tinabunan ng mga dahon at baging. Saka muling isinuot ang bag at nagpatuloy na sa paglalakbay. Hindi pa nga siya nakakalayo ay bumuhos bigla ang malakas na ulan, kaya huminto muna siya sa gilid ng isang puno upang isuot ang kanyang baon na kapote. Isa kasi iyon sa napansin niya dati na kapag bumabagsak ang ulan ay napipilitang huminto sa paglalakbay dahil mababasa. Kaya naisipan niyang bumili ng oversize na kapote para kahit pa nakabakpak siya ng malaki ay makukuberan pa rin ang kanyang buong katawan. Noong makapagsuot na ng kapote ay saka siya naglakad muli. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay napatingin siya sa kanyang relo. Pasado na 12:00 ng tanghali, pero hindi iyon mahahalata dahil madilim ang paligid, gawa ng makapal na ulap at malakas na pag-ulan. Mukhang malapit na pala ako sa pamayanan nila Apong Melo. Doon ako magtatanghalian para hindi na mabawasan ang baon ko. Pulong ni Mari sa kanyang sarili at ipinagpatuloy na nga ang paglalakad. Makalipas lang ang kalahating oras ay nakita niya na ang bukana ng pamayanan. Nagulat siya sa nakita na iyong mga bakod na kahoy ay sira-sira na. Dadalawang binatilyo lang ang nagbabantay sa may bukana. Ako si Maris, ang inang babaylan. Kailangan ko makausap si Apong Melo. Wika niya pa sa 2 binatilyo. Sumagot naman ang mga iyon. Mapagpalang araw po, inang babaylan. Tuloy lang po kayo sa kubo ni Apong Melo, doon po oh. Wika pa ng mga binatilyo na nagbabantay roon. Pagkarating sa kubo ni Apong Melo ay nakita niyang maraming kalalakihan ang nakahiga sa bawat bahagi ng bahay. May mga benda na yari lang sa tela ang katawan. Nakita niya naman sa may kusina ang matanda. Apong Melo, ano nangyari rito? Noong lumingon ang matanda ay nagulat rin si Maris dahil marami rin itong sugat pati na sa mukha. Mapagpalang araw sa iyo, inang babaylan. Pasensya ka na sa sitwasyong naabutan mo. Sinalakay kami ng mga aswang na tauhan ni Isabel kagabi. Siyempre, gaya ng turo sa amin ng tagabantay, lumaban lahat ng taga rito, mapababae o lalaki. Pero mahirap makipaglaban kung hindi lang aswang ang makakaharap. May kasama silang 2 albularyo na tauhan ni Isabel. Sila ang bumabasag ng mga depensa namin sa pamamagitan ng malalakas na sator. Kaya kasama akong lumaban, pero hindi ko rin sila kinaya. Ang sabi nila ay babalik sila mamayang gabi para gawing aswang lahat ng tao rito. At ako ang uunahin nilang gawing aswang para magkaroon raw si Isabel ng karagdagang albularyong aswang sa panig niya. Naku, hindi po pwede yun, Apo. Alam ko po iyon, inang babaylan. Pero ano bang pagpipilian namin rito? Lumaban na kaming lahat hanggang sa dulo. Kalahati ng taga rito sa aking pamayanan ang namatay. At ang natitirang kalahati ay gagawin raw nilang aswang. Hindi rin namin magagawang tumakas dahil maraming aswang ang nagkalat sa bawat bahagi ng bundok paibaba. Tsaka, sa kondisyon ng katawan ng mga taga rito, ay hindi nakakayanin pang maglakbay ng malayo para makatakas. Anong gagawin ko, inang babaylan? Malungkot na tanong pa ni Apong Melo. Lalaban po tayo. Bago dumilim, ay tipunin niyo ang bawat lalaki na kaya pang tumayo at humawak ng pana at itak, kahit nakababaihan at mga binatilyo. Ito na ang magiging huling laban niyong lahat kung hindi tayo magtatagumpay. Kaya dito niyo na ibuhos ang lahat ng kaya niyo. Kung mamamatay kayo ngayong gabi, kasama niyo akong masasawi. Wika pa ni Maris dahil nakita niyang marami na ang mga lumapit
at nakiusyoso sa pagdating niya. Sige po, Inang Babaylan, sisikapin kong makatipon ng kalalakihan na makakalaban mamayang gabi. Halika na po muna, Inang Babaylan, sa kubo ng tagabantay. Nagpagawa kasi siya rito ng sarili niyang kubo. Nagbigay siya ng malaking halaga sa amin para sa pambili ng mga damit, gamot at materialis namin na magagamit sa pagpapadaloy ng tubig papunta rito mula sa ilog. Nagsabi rin siya na gawa namin siya ng maliit na kubo na maaari niyang matuluyan kapag dumaan sila rito. Tara na po, naroon iyon sa pinakataas na bahagi. Wika pa ni Apong Melo at iginiya na ang Inang Babaylan patungo sa kubo na ipinagawa para kay Magnus. Inang Babaylan, magpahinga po muna kayo. Magpapakuha lang ako ng buko para sa inyo. Tsaka inihaw na kamote. Pasensya na po, iyon lang ang meron kami ngayon. Dahil magmula noong panay ang aligid sa amin ng mga aswang, ay hindi ko na pinapalabas ng pamayanan ang mga tao rito. Ayos na po yun, Apong Melo. Salamat po. Matapos makapasok ni Maris sa kubo, ay iniwan na rin siya ng matanda dahil may iba pa raw sugatan na gagamutin ito. Binuksan ni Maris ang bintana at pinag-aralan ang buong pamayanan. Naisip niya na malaking tulong sana kung kasama niya sila Magnus dahil siguradong may dala naman ang mga iyon na baril at granada na yayanig sa utak ng mga aswang kapag nasabugan sa malapit. Pero dahil wala sila Magnus, kaya kailangan niyang umisip ng ibang paraan para madepensahan kahit papaano ang pamayanan para sa huling pagsalakay ng mga aswang, para gawing aswang lahat ng mga taong nakatira roon. Bumulong siya sa hangin. Lambanang Fiorellina, magpakita ka sa akin. Kailangan ko ang tulong mo. Matapos iyon ibulong sa hangin, ay humiga na muna si Maris sa loob ng silid. May banig, unan at kumot roon na mukhang hinanda ng mga tao para kay Magnus. Dahil sa pagod sa paglalakbay, kaya agad siyang nakatulog. Nagising siya noong may magsalita sa kanyang tabi. Inang Babaylan, ano po yun? Noong imulat ni Maris ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang lambana sa tagiliran niya. Fiorellina, kailangan ko ng tulong mo laban sa mga aswang na susugod rito mamayang gabi. Naku, Inang Babaylan, pasensya na po. Isa lamang ako lambana. Wala akong kapangyarihan na pandigma. At siguro nakikita mo naman na isang dangka lang ang laki ko. Hindi ko kaya lumaban kahit sa isang aswang lang. Sumagot naman si Maris. Hindi ko naman hinihingi ang tulong mo para lumaban. Ibang tulong ang magagawa mo. Ano po pala? Ang kakayahan mo sa kalikasan. Sa ganoong paraan mo ako matutulungan. Kung ganun po, ay makakatulong po ako dyan. Sagot naman na lambana. At pinag-usapan na nila ni Maris ang plano. Matapos makapag-usap ay muli nang nawala ang lambana. Si Maris naman ay kumain na rin muna dahil nahatiran na siya ng inihaw na kamote at 3 buko. Kinahapunan, bago tuluyang maging madilim ang paligid, ay ipinatawag ni Maris lahat ng mga tao sa pamayanan na kayang lumaban. Mula sa bintana ay itinuro niya kung saan pupwesto ang mga gagamit ng pana at ilan na gagamit ng itak. Apong Melo, doon ka po sasama sa grupo na gagamit ng itak. Huwag kang lalaban ng mano-mano. Ikaw ang magiging depensa ng mga kalalakihan na gagamit ng itak laban sa Tigalpo. Kaya tipirin mo ang iyong lakas. Dahil sa 2 ang albularyo na darating, kaya isusurpresa ko sila. Doon ako mag-aabang sa itaas na bahagi. Pakinig kayo lahat. Walang aalis sa pwesto nyo ha, kung saan nyo kayo inilagay. Kahit kayo mga gagamit ng itak, may mga patibong akong inihanda para sa mga bahagi na wala dapat tao. Kapag napunta kayo roon,
ay wala akong magagawa. Madadamay kayong madidisgrasya sa mga patibong. Malinaw ba? Sumabat naman ang isang lalaki. Inang babaylan. Mawalang galang lang po. Anong patibong po ang sinasabi nyo? Maghapon kaming nakatanaw sa paligid. Hindi naman namin kayo nakitang lumabas ng kubo o kahit magpunta sa bahaging sinasabi nyo na may mga patibong. Sabi naman ni Maris. Tinawag mo akong inang babaylan? Pero hindi mo alam ang ibig sabihin noon? May mga bagay na kayang gawin ng isang babaylan na hindi maiisip ng mga pangkaraniwang tao na posible. Kaya magtiwala ka na lang. Gaya ng sinabi ko, kung mamamatay kayo ngayong gabi, kasama niyo ako doon. Malinaw ba? Pasensya na po inang babaylan. Sige na. Magsipwesto na kayo sa bawat bahagi na sinabi ko. Tahimik lang kayo na mag-aabang roon ha. Ikaw rin po Apong Melo, yung pinag-usapan natin. Huwag niyong kalimutan. Oo, inang babaylan. Maraming salamat at narito ka sa gabing ito. Saka na po kayo magpasalamat. Kapag napalampas natin ang gabing ito, nabuhay pa tayo lahat. Opo, sagot ni Apong Melo at sumabay na rin sa mga tagapamayanan na bumaba para pumwesto. Isang oras din ang lumipas nang nagkaroon ng sobrang katahimikan. Masasabing sobra talaga dahil ultimo pang gabing ibon at mga kuliglig ay tila natatakot mag-ingay. Hanggang sa magkaroon ng mga pag-angil sa paligid. Ilang saglit pa ay napuno na ng mga mapupulang paris ng mata ang ibaba na bahagi ng pamayanan. Nasa gitna naman ang dalawang albularyong makakaliwa. Ano Melo? Handa ka na bang maging isa sa amin? Lumabas naman ng kubo si Apong Melo at nagsalita habang naglalakad patungo sa pwestong sinasabi ni Maris na kanyang pupwestuhan. Nagkakamali kayo ng inakala kung iniisip niyong luluhod na lang kami bigla sa inyo at papayag na maging aswang. Mamamatay muna kami bago niyo kami mahawaan ng pagkaaswang na yan. Ganun ba? Di sige, mamamatay nga kayo sa gabing ito. Ang mahalaga, dahil kagustuhan nyo, hindi sa amin. Pero sa bagay, wala namang problema kung gusto nyo mamatay. Dahil mapapakinabangan pa rin naman namin kayo bilang pagkain. Sige na mga alagad, suguri na sila at kainin. Magpakabusog kayo. Ang matitira ang siyang iuuwi natin sa ating pamayanan. Mabilis dumaluhong ang mga aswang, pero agad nakapana lahat ng tagapamayanan na nakapwesto sa bandang itaas. Kaya halos wala pa sa 10 aswang ang nakarating sa unang hilera ng mga kalalakihan na may dalang itak. Agad kumumpas ang dalawang albularyo paturo sa kinaroroonan ng mga pumapana para magpakawala ng malakas na sator. Pero agad nagtayo ng barikadang espiritual si Apong Melo. Ginawa mo na yan kagabi, Melo! Pero hanggang 2 depensa lang ang kaya mo! Nang magsalita si Maris sa kabilang bahagi. Sobra na iyong 2 dahil isa lang ang kailangan ko. Sabay bitaw ng mataas na tigalpo gamit ang 2 kamay. Kaya parehong nasa pool ang 2 albularyo. Kailangan kasi ni Maris na makapagbitaw muna ng sator ang mga iyon. Dahil mangangailangan sila ng ilang segundo bago makapag-recharge at makagawa ng espiritual na bakod na haharang sa atake ni Maris. Dahil sa kabibitaw lang nila ng sator, kaya naman wala na silang pagkakataon na makabuo kaagad ng bakod proteksyon. Parehong bumalandra ang 2 iyon sa malaking puno. Pagkabagsak sa lupa ay nakapaluhod na nakayuko habang sumusuka sila ng dugo. Umangil lang malakas ang mga aswang at akmang susugod ng muli ng sabay-sabay nang sabihin ni Maris sa mahinang boses.
Fiorelina, ngayon na. Ilang saglit pa ay nakarinig na ang lahat ng dumadagundong mula sa itaas ng bundok. Naisip nilang baka may kapring paparating. Kampante naman ang mga aswang dahil alam nila na karamihan halos ng mga elemento sa kabundukan ay hawak na ni Isabel na kanilang bagong amo. Pero nagulat sila noong mahawi ang mga talahib at maliliit na puno at bumungad sa kanila ang mga gumugulong na mga bato na nagmula pa sa itaas ng bundok. Halos magkanda bangga-bangga sila sa isa't isa sa sobrang pagkataranta kung saan iilag. Sumenyas naman si Maris sa lahat na yumuko at magtago. Matapos ang sunod-sunod na pagdagundong ng mga bato, ay lagaslas ng tubig naman ang kanilang narinig. Nagkataon na ang mga aswang na naroon ay mga walang pakpak, kaya hindi nila malaman kung saan tatakbo, lalo at sa lahat ng bahagi na pipwestuhan nila ay dinaraanan na ng rumaragasang tubig. Habang nakababad pa ang lahat sa tubig, ay kumumpas si Maris ng kamay paitaas at itinutok muli paibaba sa lupa. Kasunod noon ang dalawang malalaking guhit ng kidlat at kumalat ang kuryente sa tubig. Kaya lahat ng aswang na naroon sa bahagi ng tubig ay nangisay hanggang sa tuluyang matusta at naabo. Samantala, dahil sa nakakapit sa puno ang dalawang albularyong aswang, kaya pinuntahan iyon ni Maris. Saka isa-isang kinumpasan ng kamay at dalawang tipak ng malalaking bato ang bumato sa dalawa na nagpalaglag sa kanila sa lupa. Pagkabagsak ay isa-isa silang nilapitan ni Maris at hinawakan sa ulo. Doon naman sila nangisay at nagliyab ang buong katawan. Nagsigawan lahat ng tagapamayanan dahil sa pagbubunyi sa kanilang pagkapanalo sa laban na nakasalalay ang kanilang mga buhay. Bumalik si Maris sa kinaroroonan ni Apong Melo. Inang Babaylan, maraming salamat po. Utang namin sa iyo ang aming mga buhay. Apong Melo, huwag niyo na pong isipin iyon. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang tagabalanse ng masama at mabuti. Kailangan palaging may susupil sa kasamaan bago pa sila mangibabaw sa kabutihan. Tama po kayo, Inang Babaylan, at patawarin niyo po ako dahil hindi ko iyon nagawa para maprotektahan ang pamayanan ko. Huwag mong isipin iyon, Apong Melo. Wala kang kasalanan. Itinaya mo ang buhay mo para protektahan ang mga taga rito at ginawa mo rin ang lahat ng iyong makakaya. Sige na po, asikasuhin niyo na ang mga may sugat at kung wala naman, ay pagpahingahin na ang may mga sugat na mula pa sa laban kagabi. Mag-iwan pa rin kayo ng ilang magbabantay sa buong magdamag para maalerto tayo kung may darating pang mga kalaban. Siguradong may maghahanap sa mga iyon, lalo at malaking grupo sila na sumugod rito na nalipol. Magpapahinga na rin muna ako. Inang Babaylan, aalis na rin po ba kayo agad bukas? Natatakot kasi kami na baka bigla kaming atakihin muli at wala magtatanggol sa amin. Masyado pa kaming mahina para lumaban muli. Hindi po, Apong Melo. Mananatili muna ako rito ng 1 hanggang 2 linggo. Aalis ako kapag nakapagpagaling na ang karamihan sa mga kalalakihan na may sugat at maisaayos na rin muli ang inyong barikada sa paligid ng pamayanan. Sa pagkakataong ito ay tutulong ako sa pagsasaayos ng bakuran nyo. Gagamitin natin ang mga bato na gumulong pa ibaba. Babasagin ko ang mga iyon at iyon ang magiging unang bahagi ng bakod sa palibot ng inyong pamayanan. Bago nyo isunod ang ikalawang level ng bakod na gawa naman sa mga buho na pinatulisan ang dulo. Kapag maayos na iyon lahat, ay saka ako tutuloy sa pag-akyat sa ibisan. Maraming salamat po, Inang Babaylan. Matapos ng kanilang pag-uusap, ay bumalik na si Maris sa kubong kanyang tinutuluyan. Naabutan niyang naroon na sa loob
ang lambanang si Firilina. "Firilina, maraming salamat sa tulong mo ha." "Walang anuman po, Inang Babaylan. Isang malaking karangalan sa akin ang makatulong sa iyo at hindi ko inaakala na malaki ang magiging parte ko sa labanang ito. Gayong wala naman akong kakayahan na lumaban." "Sige na Firilina, magpahinga ka na at magpapahinga na rin ako. Huwag kang lumayo ha, kakailanganin pa kita rito. Lalo na sa panahong itutuloy ko na ang pag-akyat ng Ibisan." "Opo Inang Babaylan, sa paligid lang po ako." Sagot pa ng lambana at agad na rin itong nawala. Noong maiwan ng mag-isa ay napabuntong hininga si Maris at naisip na nagtagumpay siya sa kanyang unang misyon sa pag-akyat. Ito ay ang iligtas ang pamayanan ni Apong Melo. Pero ang tanong, magpapatuloy kaya ang kanyang tagumpay sa mga susunod na pagsubok na darating sa kanya? Naging malaking advantage lang naman sa sitwasyon na iyon ang pagiging walang alam ng mga kalaban sa presensya niya, kaya hindi sila nakapaghanda. Pangalawa ay ang tulong ng lambana. Paano na lang ang mga susunod na laban na alam na ng mga kalaban o maaaring pati ni Isabel na naroon na siya sa daan papaakyat ng Ibisan? Magagawa niya pa kayang magtagumpay kapag siya na talaga mismo ang target ng mga kalaban? Nagtungo si Maris sa maliit na banyo sa loob lang din mismo ng kubo para maglinis ng sarili at makapagpalit ng kasuotang pantulog bago siya nahiga at nagpahinga. Kinabukasan, medyo tanghali na siya nang magising. Nagtungo siya sa maliit na sala ng kubo at binuksan ang bintana roon. Mula roon ay matatanaw ang kabuuan ng pamayanan at nakita niyang abala ang lahat sa ginagawang pagbabaklas ng mga bakod na kahoy. Ang mga kababaihan naman ay hinati-hati sa iba't ibang grupo para gumawa ng mahalagang trabaho. May mga naghahanda ng pagkain, may mga gumagawa ng palaso, meron ding mga naghahasa ng kanilang mga sandata. Nakikita na ni Maris ang pagsisimula ng pagbangon ng pamayanang iyon mula sa pagkalugmok gawa ng pag-atake ng mga aswang na tauhan ni Isabel. Agad nakita ni Apong Melo na nakabukas na ang bintana ng kubo ni Maris, kaya agad niyang inutusan ang dalawang dalagita na hatiran na iyon ng makakain. Makalipas ang 10 minuto ay may kumakatok na sa pintuan ng kubo ni Maris. "Inang Babaylan? Inang Babaylan, magandang umaga po." Agad namang nagbukas ng pinto si Maris. "Oh, bakit?" "Ito po pagkain nyo, ipinabibigay ni Apo." "Oh, saan galing ang isda? May nakapangisda na agad sa ilog." Hindi po Inang Babaylan. Yun pong tubig mula sa ilog na pinadaloy nyo kagabi. Marami po ang napasamang isda roon. Kaya kagabi rin mismo ay pinagdadampot na namin ang mga isda at ginawang tinapa. Ang dami nga po ng tinapa natin ngayon eh. Ang sabi po ng inay ko, aabot raw iyon sa 3 araw na pag-ulam. Tamang-tama po dahil wala pang makakapangisda. Dahil uunahin daw muna ang barikada ng pamayanan para hindi na kami mapasok agad ng mga aswang. Inang Babaylan, maraming salamat po ha dahil dumating kayo. Dahil kung hindi, ay baka namatay na po kaming lahat. Salamat po at iniligtas nyo kami. Mahabang litaniya pa ng isang dalagita na mga nasa edad 13 hanggang 15 taong gulang siguro. Walang anuman yun. Salamat rin sa pagkain na dala nyo ha. Kayo ba, kumain na? Opo, kanina pa po. Ganun ba? Sige pala, bumalik na kayo sa baba. At baka kailanganin na kayo roon. Ako naman ay kakain lang. Tapos bababa na rin para tumulong sa paggawa ng bakuran nyo. Ang bait nyo naman po Inang Babaylan. Pati sa paggawa ng bakuran ay tutulong kayo. Sige po, aalis na kami. Wika pa ng dalawang dalagita.
Pero bago umalis ay yumakap muna ng mahigpit sa bewang ni Maris, saka masayang naglakad papalayo. Napangiti na lang si Maris habang naiisip na mali ang ginawa niyang pananatili sa bayan at hinintay pa ang mga kaganapan sa buhay ni Magnus. Sinasaktan niya lang ang kanyang sarili. Samantala dito sa pamayanan ay nanganganib ang buhay ng mga tao at may magagawa siya para mailigtas sila sa tiyak na kapahamakan. Muli nang pumasok si Maris sa loob ng kubo. Nagpainit muna siya ng tubig sa lutuang kahoy para meron siyang magamit sa kape. Tanging buko, 3 inihaw na kamuting kahoy at isang may kalakihang tinapang isda ang inihatid sa kanya. Hindi magiging kumpleto ang almusal niya kung walang kape. Nagigising sa kanyang diwa sa umaga. Matapos makapag-almusal ay agad na siyang naligo at bumaba sa pamayanan. "Inang Babaylan, magandang umaga po." Bati ni Apong Melo, pati na ng ibang mga taga roon. Magiliw naman silang sinagot ni Maris. "Apong Melo, pupunta na ako sa ibabang bahagi at sisimulang basagin ang mga bato na naroon. Tapos, iyon na ang gagamitin yung paunang bakod sa paligid ng pamayanan. Pakibakante po ang bahaging iyan sa gitna. Diyan ko itatambak ang mga bato na makukuha ko roon." "Inang Babaylan, ilang tauhan po ba ang kailangan nyo na makakatulong nyo roon sa baba?" Wala po. Ako lang mag-isa ang gagawa. Dito lang kayong lahat maghintay. Sila na lang ang magsasalansan ng mga bato sa gilid kapag narito na." Agad nang bumaba si Maris at sinimula na ang pagbabasag ng mga bato sa ibaba. At gamit ang kapangyarihan na magpaangat ng mabibigat na bagay, ay iginukumpas niya lang ang mga bato upang makarating sa itaas kung saan niya itatambak. Iginugol niya nga ang kanyang buong maghapon sa gawaing iyon. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 160. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.